ay malakas, di ba? Hindi lahat ay nakakaalam ng mga bagay na malalalim tungkol sa salita ng Diyos. Hindi natin alam, yung meron tayong mga kapatid na naaakay na pala ng iba, no? Nadadaya na ng iba. O meron silang mga desisyon na maaaring mali, no? Kaya kailangan natin yung karunungan ng ating ah, Panginoon. At dapat yung pakikisama natin sa isa't isa ay mas nakahihigit sa ating mga kapatid sa laman. Yun po yung talagang tinuturo ng ano, no? Ng Biblia. Kasi yung pagiging tunay na magkapatid ay pagiging magkapatid spiritually. Okay? Kala ko nagtaas ka ng kamay. May tanong po ba? O, sabi po rito sa note, no? Instruction in the covenant church is both official and mutual. Yan. Yung mga pagtuturo doon sa covenant church, ito ay official and mutual. O, ano ba ang ibig sabihin pag sinabi nating official at mutual? Ito, ang sabi po rito, no, sa unang bullet, no? Doctrines are taught by official teachers for pleasant sanctification. So dito muna tayo sa point, no? There is a pleasant side for each level of teaching without excluding either. So ito ay may kinalaman na po sa mga pagtuturo, no? Kasi sabi tayo ay banded ng biblical instruction. So merong mga pleasant side for each level of teaching, no? Na dapat kung itinuturo yung bagay na mabuti na nakakapagpalakas ng pananampalataya, meron ding tinuturo tungkol sa disiplina, di ba? Kasi tayong lahat ay, sabi nga kanina, tayo ay nasa laman pa, hindi pa tayo perfect. Tayo ay nakikipaglaban pa sa mundong ito, no? Sa ating sarili. So kailangan nating matuto ng mga bagay-bagay na makapagpapalakas ng ating pananampalataya. Kung kinakailangan tayo ay pagsabihan sa ating mga hindi magagandang gawi, kailangan pagsabihan, no? Doctrines are taught by official teachers for pleasant sanctification. Sino ba yung mga official teacher? Okay, basahin po muna natin itong Romans 16:17. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggalingan ng pagkakabahag-bahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So dito po merong warning, no? Tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran. Lumayo tayo doon sa kanila kung mali ang mga aral na kanilang itinuturo. Ngayon, ang tanong ko nga po kanina ay sino ba yung mga official teachers? Sino po ba ang mga official teachers? Siyempre po, yung official teachers, kung sino yung itinalaga ng buong iglesia, pinagkasunduan ng buong iglesia para magturo. Siyempre, unang-una na ron yung pastor, no? At dahil sinusundan natin yung 1689 Baptist Confession of Faith, nakalagay din po doon, kung sino man po yung mga itinalaga na meron naman talagang kakayahan na makapagturo, sila yung mga opisyal na tagapagturo. Okay po? Pwede tayong magtanong, paano po kung halimbawa nagsha-sharing lang naman kami? Pwede ba 'yon?
Nagshe-sharing lang naman kami. Talaga naman ganun ang mga Kristiyano, di ba? Nagshe-sharing tayo. Yung mga babae nga doon sa Titus, no? Sabi ron, mag-aral kayong mabuti, no? Para kayong mga babae ay makapagturo din sa mga kapwa ninyo babae. So, pwede siyempre, di ba, na tayo ay mag-sharing sa bawat isa. Kasi sabi nga, magpangaralan kayo sa isa't isa di ba? Magpangaralan kayo. Pero pag may kinalaman na doon sa mga pag may kinalaman sa mga malalalim na bagay o mga doktrina, siyempre, yung kung sino yung nakakaalam niyan na itinalaga talaga, no? Kung sino yung nakakaalam ng mga doktrina na yon at itinalaga naman siya doon para sa katungkulang yon, ay pwede siyang magturo. Pangalawa po, counsel is exchanged mutually between brethren with pleasant disposition. So ito ay pwede na para sa lahat, no? Yung pagbibigay ng payo between brethren with pleasant disposition. Ibig sabihin lang nito, yung meron ding kakayahan na mag-counsel, no? Yung alam natin na talaga namang merong otoridad. Pag sinabi nating may otoridad, hindi yung dahil mataas ang pinag-aralan niya, kundi yung buhay niya, nakikita mo sa kanya, yung pinamumuhay niya, yung salita ng Diyos. At yun yung authority na sinasabi natin, no? Hindi lang yung ikaw marunong, alam mo yung maraming bagay, no? Wala naman sa buhay mo, no? Wala kang, ang tawag doon, yung wala kang moral ascendancy, kumbaga, di ba? Para ituro yun. Ikaw nga, hindi na, sa Titus nakalagay yun no? Yung pinag-aralan namin kahapon na nabasa ko tuloy, no? Sabi doon, sinasabi, wala naman sa gawa nila yung kanilang hindi naman nila pinamumuhay sa gawa yung kanilang sinasabi. Nangangaral lang sila pero wala sa buhay nila. So lahat po ay pwedeng humingi ng payo sa bawat isa. Kung sino yung inaakala mo na pwede mong lapitan, yung pinagkakatiwalaan mo, di ba? Hindi naman lahat pwedeng lumapit sa iyo kasi may kalayaan siyang pumili kung sino yung gustong niyang lapitan, no? O yung pagbuksan niya ng kanyang nung kalooban niya, no? Yung sa tingin niya maibubulalas niya lahat yung kanyang mga problema, no? So, ano po yung dapat nating ingatan? An unpleasant disposition to teaching. Counsel betrays immaturity. Yun. An unpleasant disposition to teaching. Yan. Yung bang masasabi na natin hindi siya pwedeng hindi siya maganda magturo, di ba? Kulang pa talaga siya sa kaalaman at hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Okay? May question po ba? Meron tayong tanong? Kasi pag sinabi natin unpleasant disposition to teaching, hindi maganda magpayo to, di ba? Hindi marunong talaga, wala siyang kakayahang gawin yun, no? Question po, may question po ba? So dito na po tayo sa grace of faithfulness. Kanina po, grace of goodness. Dito naman po tayo sa grace of faithfulness. Yung salitang Greek po ng grace ay
faithfulness ay pistis, no? Faith means pistis. Yung grace ay charis yata, no? So grace of faithfulness, gracious faithfulness distinct from mere loyalty. Yan. Pag sinabi nating loyalty, iba ito sa faithfulness. Yung mga taong loyal kay Digong o loyal, yung mga ganon, no? Kahit masama na, loyal pa rin, di ba? Kahit hindi na maganda yung pinapakitang halimbawa, pero loyal pa rin, no? Iba naman yung salitang faithfulness. Kasi pag sinabi mong faithfulness, ito ay kung tutuusin, ito sa Diyos lang to, no? Yung pagiging faithful, eh. Kasi ang tao laging unfaithful sa Diyos. Pero itong faithfulness ay pwede rin nating may apply sa ating mga asawa, no? Yung ikaw ay devoted ka sa asawa mo, o pwede rin sa mga kapatid mo, no? Yung loyalty, okay, tingnan po natin. The Greek word is used for faith in general, for saving faith or Christian faithfulness. Okay? So yung salitang faithfulness po rito ay faith in general. O pag sinabi nating faith in general, pwedeng kahit hindi mananampalataya ay meron ding faith, di ba? Kaya lang hindi ito yung saving faith. Although sabi rito yung salitang grace ay ginagamit din sa saving faith or Christian faithfulness. Ang pananampalatayang gawa ng Diyos, no? Ito yung sinasabi nating saving faith o Christian faithfulness. Ang pagiging faithful natin sa Diyos, na hindi tayo magkakaroon ng ibang mga Diyos, kundi siya lang, no? At ang Diyos ay committed pa rin siya sa bawat isa sa atin. Sabi rin sa Lamentations 3:22 to 23 yata yung nakalagay doon. The steadfast love of the Lord never ceases, di ba? His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang sabi nga ng isang pastor na narinig kong nag-preach doon, ito yung pag-ibig ng Diyos na matigas, na hindi pwedeng magbago. Once na ipinangako niya, hindi yun magbabago, no? Faithful siya sa kanyang salita, sa kanyang pangako. Okay? Kaya yung Israel, kahit na kahit anong tigas ng ulo, pag nagsisi yun, inaano pa rin ng Panginoon, no? Yung mahal pa rin ng Diyos, no? Kasi may pangako siya ron, sa mga Hudyo, no? Pero hindi ko po tinutukoy yung Hudyong ngayon, kundi yung mga taong tapat sa ating Panginoon. Okay? Paglilinaw po, no? Being loyal is to be steadfast in duty to a group or to a superior. Yan. Yan po yung sinasabi ng pagiging loyal is to be steadfast sa iyong tungkulin sa grupo o sa iyong superior. Ito po yung common grace. Okay? Gaya ng binanggit ko kanina, tungkol sa loyalty sa presidente, no? Sa superior, common grace po yun, no? May mga Kristiyano rin naman ganyan, di ba? Para kasi sa lahat yan, ang loyalty na yan. Pero pag pinag-usapan ang faithfulness, hindi ito loyalty lang, no? Okay. Denominator of gracious faithfulness. Love moves covenant obligation. So pag-ibig na naman po, no? Ang denominator ng
gracious faithfulness. Ang pag-ibig na nagmumula doon sa tinatawag nating covenant obligation, ito po yung nagtutulak sa atin para magpatuloy sa ating ah, faithfulness sa ating kapwa. Kasi hindi naman lahat ng pagiging faithful ay dahil meron kang covenant sa kanila, no? Maaring ugali mo lang talaga 'yan, no? Pero walang kasunduang nangyari sa inyo, kumbaga walang mutual na agreement between you. Yan. Sa Psalm 50 verse 5, pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Yan. So yung mga banal ito po yung picture ito ng mga taong yung mga taong pumupunta sa templo na naghahandog ng kanilang mga hain, no? So doon sa paghahandog nila ay ando doon na yung tinatawag nating ito na yung mga taong yung mga taong katipan niya, no? Ito yung mga taong under ng covenant ng Diyos, no? Kasi hindi naman lahat naghahain sa Diyos, hindi naman lahat ng bansa naghahain sa Diyos, no? Ang Israel lang yung mga taong inutusan ng Diyos na magbigay ng hain sa kanya. At ang sabi rito, itong mga banal, no? Yung mga banal na nakikipagtipan sa akin. So ito po yung pakikipagtipan na katanggap-tanggap sa Diyos yung mga taong kanyang binanal. Okay. Obligations to God are above and transcend human obligation. So, ang ibig sabihin, ang ating obligasyon sa Diyos ay ito'y nakahihigit, no? Sa obligasyon natin sa tao. Siguro kahit kapatid mo, no? Di ba? Kahit sa pamilya mo, mas makahihigit ang obligasyon mo sa Diyos kaysa sa tao. Sabi nga, ang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa Revelations 2:10, sabi nito, huwag mo katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ito po yung hindi ko lang sigurado kung ito yung iglesia sa Pergamum yata, no? Tingnan natin sa Revelations 10. 2 verse 10. Sa Smyrna pala, no? Okay. Kaya itong dito pinapakita rito yung pagtitiis ng isang Kristiyano na siya ay nalalagay sa isang sa isang mahigpit na pagsubok. Sabi rito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Magtapat ka hanggang kamatayan. So yung obligasyon po natin sa Panginoon ay umaabot hanggang kamatayan, no? Yung pagtatapat natin sa Panginoon kailangan ay pagtatapat na handa kang ihandog ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At dito naman meron namang pangako, no? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay.
Okay. So dito po sa note, loyalty to human relations may violate faithfulness to God. Yan. Pag mas umiiral yung ating loyalty sa tao, no? Human relations, it may violate faithfulness to God. At dito po tayo nasisira lahat, no? Kasi mas umiiral pa rin yung faithfulness natin sa ating asawa, pamilya, kaysa sa faithfulness natin sa Diyos. At hindi na siguro ako dapat magbigay ng halimbawa tungkol dito, no? Karanasan lang natin, marami na. Pag pinag-usapan natin kung titimbangin natin yung ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao, kuminsan yung damdamin mo umiiral pa rin para sa iyong pamilya, no? Pagtulong nga lang, di ba? Pagtulong lang sa kapwa, no? Kuminsan niisip mo, para sa pamilya ko to, Yan. Hindi naman masama yun. Pero, syempre, dumarating pa rin yung pagkakataon na nasusubok tayo sa mga ganong pagkakataon. So, ang punto, sabi rito, we cannot bind our conscience to mere human rules without God's Word. So, yung ating, hindi natin maitatali ang ating konsensya doon sa mga ano lang, no? Sa mga ano ng tao, sa mga rule ng tao, no? Nang walang salita ng Diyos. Lalo na tayong mga Christian, meron tayong salita ng Diyos na nasa ating isip, nasa ating puso, at kuminsan ito yung nakikipagtalo, di ba? Nakikipagtalo itong salita ng Diyos na ito doon sa rule ng tao, no? Kaya kuminsan doon tayo nasisira doon talaga nagkakaroon ng pagsubok ang isang tao pag umiral na yung para sa ating kapwa, para sa ating pamilya. Okay? Sa salita ng Diyos, pagka ang isang Kristiyano ay nakalabag, no? Ando doon pa rin yung ng konsensya, ando doon pa rin yung tawag dito, yung inaano ka ng konsensya mo, tawag dito, yung inuusig tayo ng ating konsensya, di ba? At bakit hindi natin nagawa sa ating kapwa yun? Hindi natin nagawa yun, no? Kasi nga mas umiral yung pagmamahal natin sa ating kapwa. So, pag-ingatan po rin, sabi rito, there are compromises of faithfulness for some because of human loyalty. Ito na, no? At napag-usapan namin ito kanina ni Brother Jerry, itong compromises, no? So, kuminsan, ito ay dahil sa pagkatapatan natin sa ating kapwa, kuminsan dumarating yung nakikipag-compromise ka na, di ba? Pag sinabi natin compromise, meron kang isinasacrifice na mga na mga bagay na mabuti para lamang masunod mo yung gusto ng iyong kapwa, di ba? So, di ba? Ganun ang ibig sabihin ng compromise, Yung kalahati sa iyo, kalahati sa akin, no? Magkasundo tayo doon sa bagay na 'yon. Kahit na isinusuko mo na yung mga bagay na merong kinalaman sa iyong faithfulness sa Diyos. So, pag-ingatan po natin 'yon, no? Ang iglesia rin po ng dito sa sa Revelation, meron ditong iglesia na compromising
church sila, no? Hanggang anong oras pa tayo? Hanggang 1, ano? Ha? Okay, dito na lang po tayo, malapit na. Covenanted church membership requires faithfulness to duties. So ito na po, no? Kung tayo po ay member na ng iglesyang ito, tayo po ay nakipag-covenant na sa iglesyang ito at nangangailangan ito ng ating faithfulness sa ating mga tungkulin. Yan, no? Sabi sa Ephesians 4 verse 3, na pagsakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So tayo ay covenanted member na ng iglesyang ito. Kaya dapat lahat ng hinihingi ng iglesyang ito ay dapat nating sundin. Okay, note, the popular notion of church membership today is no longer covenantal. Lalo na siyempre, yung mga taong o yung mga churches na hindi naman naniniwala sa tinatawag na covenant, ano? Ay yun na yung unang-una, no? Para sa kanila, walang commitment, walang kahit saan lang sila pwedeng umano, no? Magsimba, okay na yon. Church membership is voluntary, but once in membership, it is covenanted. Yan. So, hindi po pinipilit yung bawat isa na magmiyembro, pero tinuturuan tayo, no? Tinuturuan yung bago maging member, tuturuan ka muna. At pagka ikaw ay nasa membership na, sundin mo na lahat yung mga patakaran ng iglesia. Okay, beware. Worldly loyalty has stunted many Christian church faithfulness. Yan. Dahil sa worldly loyalty, ito yung mga bagay na nag-aalis sa'yo, no? O yung nagpapabagal ng, o kaya nagwawala ng church faithfulness. Kasi nga, mas gusto mo yung mundo. Mas nakaano ka ron. Mas nakatali ka doon kaysa doon sa iglesia. Kaya maraming iba hindi maiwan-iwanan yung trabaho, di ba? Hindi nag-iisip pa bago maging member ng iglesia, no? Kasi marami pang kinukonsider na maraming bagay, no? At syempre yung loyalty na worldly andun pa rin. Sabi rito sa 1 Timothy 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan. So, inuutusan po si Timoteo ni Pablo na turuan niya yung kanyang mga miyembro kung ano yung dapat ugaliin sa bahay ng Diyos, no? At itong bahay ng Diyos na to ay siyang iglesia ng Diyos na suhay, haligi at suhay ng katotohanan. Walang katotohanan sa iba maliban sa iglesia ng Diyos. Kaya kung meron man tayong paglalaanan ng ating faithfulness, siyempre yung Diyos. So ang hamon po rito, in an individualistic world, shine in covenant goodness and faithfulness. Time na po ba? Sumagot doon. Sige po. Paliwanag naman po, hindi na siguro kailangan ng tanong, ano? At kung may tanong po, marami naman pong sasagot. Sige po, tayo po ay manalangin na. Mang banal na kataas-taasan, purihin po ang iyong dakilang pangalan. Kung meron man pong faithful sa amin, Panginoon, ay walang iba kundi ikaw. Hindi matatawaran, Panginoon, ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Ikaw ay tapat, bagamat kami, Panginoon, ay hindi tapat. Patawarin mo po kami, Panginoon.
At nawa sa mga miyembro po ng iglesyang ito na nakipag-covenant sa iyo, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan para maisakatuparan namin, Panginoon, ang covenant na ito sa iyo, na kami ay maging matapat sa iyo, Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan at dinadalangin namin, O Diyos, ang aming pagkain, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Bigyan mo po kami ng kalakasan at kalusugan, Panginoon, sa mga pamamagitan ng mga biyayang ito na nagmumula sa iyo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.